Pero kailangan nyo, kasi ganito, ganyan din ang ginawa ninyo kay Tevez eh. Matatandaan ninyo. Nung tinanggalan nyo si Tevez ng kapangyarihan na nung tinanggalan nyo siya ng kanyang titulo na congressman, ganyan din ang ginawa ninyo. Naghanap kayo ng mga pwede nyong sinasabi na nilabag niya para maging, alam mo yun, parang convincing yung inyong desisyon na tanggalin talaga siya. Umpisa pa lang, yun na talaga yung gusto nyo in the first place. Ano yung ginamit nyo kay Tevez para mawala siya sa posisyon? Yung una, yung terrorist tag. Na feeling ng mga tao, weaponized yun. Pangalawa, yung pagbubudot siya ng naka-boxer shorts. Pangatlo, yung yung hindi niya pagbalik sa Kongreso meron naman siyang reason kasi nga meron ngang planong pumatay sa kanya, 'di ba? It's always a valid reason lalo na kung life and death situation. So naghanap kayo ng hindi lang isa, dalawa, tatlo na pwedeng violations gagawa kayo ng mga violations or hahanap kayo ng mga talagang violations para lang maging convincing pagka nagkabistuhan masasabi nyo talaga may violation we're just doing our job, gaganon lang kayo. Sabi ko nga sa inyo, if you're really gonna do your job, if you really are gonna assign someone na magbantay sa mga media outlets sa may mga prangkisa sa inyo, I'm sure 3 araw mula ngayon wala nang mapapanood at mapapakinggan. Yun ang problema, na mukhang it's as if we are not in a democratic country anymore. It's as if we are tayo ay mga komunista na. We are in a communist country na isa na lang ang nasusunod. It's as if ganun na dapat doon sa Republican at democratic na bansa dapat talagang numero 1 sa yung karapatang pangtao yung makapagpahayag ng iyong mga saloobin. Ewan natin, mukhang limited yun Pagka yung pagpapahayag is not because of not pertaining to them, yun. Tao pwede yun. Pwede yun. Pasok ka dun sa freedom of the press and expression. Pero kapag yung iyong pagpapahayag against them, yun ang problema. Ang problema, ganun. Gagamitin na nila yun para sikilin yung iyong malayang pamamahayag. Kasi nga personal interest yung kanilang pinangangalagaan, tapos kasapakat pa nila yung mainstream media. Kaya wala tayong magagawa. Kahit na yan naman talaga yung nasusulat, yan naman talaga yung dapat na sinusunod, yan naman talaga yung standards, dahil nga sila yung nasa kapangyarihan, wala na. Hindi ba? Katulad nga ng lagi nating sinasabi, yun nga, yung katulad na ng kay Congressman Arnie Tevez. Hindi ba? Yung si Franz Castro. Si Franz Castro, mga bossing na palaging na merong kaso ng pangre-recruit, merong kaso ng kidnapping, na nakakalaya congressman pa. Si Raul Manuel na nagre-recruit, di umano according to the Senate, nagre-recruit po siya para sa mapunta dun sa mga estudyanteng mga pinakamamahal nating mga anak na kanilang i-recruit and then dadalhin sa bundok, be-brainwash para kalaunan maging mga maging mga pawn nila at sundalo nila. Nasaan siya ngayon? Nandiyan din siya sa Congress. Diba? Anong ginagawa ng Congress diyan sa mga kasamahan nila? O kita mo, si Badoy at saka si Ka Eric, sinabihan nila na nagre-red tagging. So makikita mo na malaya nilang nagagawa yung gusto nila, nababatikos nila yung mga gusto nilang batikusin. Samantalang dapat kalaban na sila ng pamahalaan. Doon sila sa pamahalaan, nagsisilbi sila sa pamahalaan, humusweldo sila galing sa buwis ng bayan, na ang kanilang ginagawa is pabagsakin yung the same government that feeds them. Nasaan sila? Andiyan pa rin sila sa Congress. Nagagawa pa rin nila yung gusto nila, malaya sila. Sila yung sigaw ng sigaw na sinisikil yung kanilang yung kanilang kalayaan, na sila ay delikado ang kanilang buhay. Pero sila? May mga bodyguard, may mga budget, meron silang mga projects. Sila?
Congressman pa rin. Pero kung titingnan ninyo mga bossing, kung titingnan ninyo si Congressman Teves, napaka meron akong nakausap nung kahapon. Meron akong nakausap na itong tao na to kilala niya. Si Congressman Teves, nakasama niya si Congressman Teves. Sabi nga niya na mabait yun yung pakikisama niya sa amin. Very lang yun very cool nga yun Sinundo nga kami nun dati sa airport, naka-boxer shorts at saka nakasando lang siya Kasi meron kaming pinuntahan dun sa probinsya niya na meron kaming show tapos siya yung host namin. Napakabait nga nun, hindi ko nga alam bakit ganyan na nangyari dun sa tao Alam mo yun, tapos sabi nga niya, nasaksihan ko pa nga kasi si Congressman Teves kapag every once a week, live siya, tapos pag nag-live siya, nagpaparaffle siya ng mga bigas. Weekly yun. Tapos yung pinaka-finale, sabi niya, hihingi siya ng isang pinakamalaking problema. Bubunot siya ng tao, tas yung problema ng tao na yun na gusto niyang solusyonan, kahit yun, ibibigay niya. Ganun daw si Congressman Arnie Teves. Kaya nga, marami pa rin mga tao dyan sa Negros Oriental na sumusuporta sa kanya Eto yan mga bossing eto yan, tingnan ninyo Asan si Congressman Teves ngayon? Bukod sa ginawa siyang terorista, hinanapan siya ng mga problema para matanggal siya sa Congress. Nagsayaw lang ng budots, naka-boxer shorts, nagsayaw ng budots. Anong nangyari kay Congressman Arnie Teves? Ayun, dahil dun sa ginawa niya na yun, unethical daw yun, na degrade daw yung tawag dito, yung image ng Congress ay na-degrade. Kaya ayun, tinanggal siya. At dahil, hindi ba, sabi ko nga sa inyo meron pa akong isang nakausap dyan sa dyan din kay Congressman Teves. Kung matatandaan ninyo yung tao doon sa video, na sinasabi nila Fritz Diaz na si Marvin si Marvin na yung pinuno nung assassin, yung mga kumuha, yung di umano sinasabi nila na director, producer, may ganun pa silang sinasabi. Alam nyo ba na that person na sinasabi nilang nandoon sa video is a different person dun sa nahuli nila. Iba po. Na-meet ko face to face yung tao na yun. At siya talaga yung nandoon sa video, yung may collab sila ni Congressman Teves kasi vlogger yun Vlogger ni si Congressman Teves. So meron silang collab. So yung collab nila na yun, ginamit yun ng mga kalaban ni Diaz, ay kalaban ni Teves para sabihin na yun si Marvin at close talaga sila. Well, in fact, ibang tao yun. As in, yung tao na yun is a talent of yung mga kilalang network. Performer ito, artista ito, at talagang hanggang ngayon, vlogger pa din ito. Umanon lang siya. Ang tanong ko nga sa kanya is, bakit hindi ka lumutang? Nakatulong ka sana sa kaso ni Congressman Teves. Sabi niya, kasi syempre natatakot din ako sa seguridad ko. Syempre meron din akong buhay. Meron din akong tawag dito career, meron din akong negosyo, meron din akong pamilya. Kung yung congressman nga ginanon-ganon nila ako pa kaya, paano kung ako maipit yan? Alam mo, yun yung sinabi niya na I know that the right thing to do is for me to come forward at sabihin na fake news yung kanilang pinalabas na vlog na sinasabi na si Marvin yun. Ako yun I'm not Marvin. Nahuli na nila yung Marvin Sabi ko, bakit hindi ka lumabas ngayon na nahuli na nila yung Marvin? Sabi niya kasi nga, ayokong madamay sa politika kasi hindi ako politiko. May picture ako. Nag-picture pa kami just to prove na talagang, ikaw nga yun. Sabi ko, yes, ako yun. Sabi pa daw nung tao na nung lumabas yung issue na yan, putya, nagtago ako. Sabi nga nung mga kaibigan ko, mukha akong guilty. Kasi bakit ako nagtatago? Hindi naman ako yun. Siyempre, sabi niya, hindi ako sanay sa ganyan So, sinasabi nila na ako yung mantakin mo, mastermind ako nagtitiktok-tiktok lang ako, sabi niya. Alam niyo ba kung saan nila kinuha? Kinuha lang nila dahil parehas ng damit. Tapos medyo magkahulma. Pero pogi ito si Kuya, artista to. Yun yung lagi kong sinasabi na si Congressman Teves naging biktima nung pamumulitika. Same goes with dito sa SMNI. Kung makikita mo yung mga comment ng mga tao sa social media, it's as if naging biktima rin itong whole franchise. Samantalang
isang ano lang yun isang show lang naman yun na ang aga-aga pa. Wala masyado nanonood doon. Isang show lang yung nagbitaw nung actually patanong pa nga yung patanong pa nga eh. Nagtanong pa nga eh. Tapos ganun ang nangyari. 'Di ba? Buong network yung mawawala samantalang isang show lang yun. Diba is ganda, panay ang mga binibitawang hindi magandang salita sa mga shows nila, puro kalandi ang kalibugan, puro sa mga kabaklaan, tapos nandiyan pa rin sila, nandiyan pa rin yung mga pinag-e-airan nila. Tapos eto ngayon yung SMNI, nagtanong lang, buong prangkisa mawawala. So ganun po yun. Oh. Kaya nga alam mo nung yung tungkol nga dyan kay Tebes, nung nakita ko at nakausap ko yung tao na yun, sabi ko, oh my God, sobrang loko-loko pala talaga nila. Oo, sabi ko, ala talaga. I mean, the fact na ginamit din ito nung mga nag-case build-up, yung video na yan na sinasabi nilang proof nila, the Marvin person is close to Congressman Tebes. Tapos yung palang sinasabi nila doon na ginamit nilang tao para lang masabi na close talaga yung Marvin at saka si Tebes, hindi pala yun yung Marvin. Nakakadiri. Oh, sobrang nakakadiri. Nakakalungkot lang, hindi ko siya mapilit na makipag-cooperate kasi wala na nasa korte na yung kaso eh. Hindi ko siya mapilit kasi nga syempre sa private person and ayaw niyang ma-involve talaga. And sigurado naman ako na some people approached him but hindi siya lumabas, hindi siya lumantad, hindi siya naki-participate. So that's his personal decision.